Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang Pilipinong nalinlang ang buong Amerika gamit ang peking pangalan habang isa-isa niyang pinapatumba ang mga pinakamalulupit nilang billiard players at wala ni isa sa kanilang nakakaalam kung sino talaga ang kanilang kaharap. Taong 1995, may isang payat at bungal na Pilipino ang lumapag sa Estados Unidos. Walang anumang ingay sa media at walang nakakakilala sa kanyang pagkatao. At sa halip na gamitin ang kanyang tunay na pangalan, nagpakilala siya sa lahat bilang Cesar Morales. Kaya akala nila isa lamang siyang ordinaryong player. Ngunit habang tumatagal ang torneo, sunod-sunod niyang pinataob ang mga pinakamalalaking pangalan sa American Billiards. Dahil dito, marami ang nagulat at napatanong, sino ba talaga ang taong ito? Ang hindi nila alam, ang misteryosong tao na iyon ay isa na palang alamat sa Pilipinas na kilala sa kanyang kakaibang diskarte at mga imposibleng tira. Matapos ang torneo, hindi lang kampyonato ang kanyang naiuwi, kundi pati ang respeto ng billiards world. Pero bakit nga ba niya itinago ang kanyang tunay na pagkatao? At paano niya naloko ang buong Amerika bago tuluyang makilala bilang The Magician si Efren Bata Reyes? Noong kalagitnaan ng dekada 80, dominante na at itinuturing ng pinakamagaling na billiard player sa Pilipinas si Efren Bata Reyes. Ngunit pagtapak niya sa Amerika noong 1985, isang kakaibang diskarte ang kanyang ginawa. Sa halip na gamitin ang sarili niyang pangalan, nagpakilala siya sa lahat bilang Cesar Morales. Hindi ito basta trip lang, kundi isang planadong hakbang. Paano ba naman noon pang dekada 70 ay may naisulat na ang sports writer na si John Grisham tungkol sa isang manlalarong may mahiwagang kamay sa Pilipinas na binansagang bata. Kaya naman mabilis na kumalat ang chismis na ito sa mundo ng billiards na may isang Pinoy na kayang ubusin ng mga bola sa mesa nang hindi mo namamalayan. At alam ni Efren na kapag natunugan ng mga American players at mga sugarol kung sino siya, tiyak na walang maglalakas loob na makipagpustahan o makipagsabayan sa kanya. Dahil dito, napagdesisyonan niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan para makasali sa mga laro. Dito na pumasok ang alias na Cesar Morales. Ang pangalang ito ay hindi basta imbento lang. Ito ay tunay na pangalan ng isa sa kanyang mga matatalik na kaibigan na kasama niya sa biyaheng iyon, ang kanyang kumpadreng si Cesar Morales Chua. At ang desisyong ito ni Efren na maglaro sa 1985 Reds Open 9-Ball Championship sa ilalim ng ibang pangalan ang naging simula ng isa sa mga pinakatanyag na kwento ngayon sa kasaysayan ng billiards. Hindi lang basta nag-uwi ng corona si Cesar Morales sa Reds Open dahil pinadapa niya ang pinakamalalaking pangalan na itinuturing ng mga hari ng bilyar sa Amerika at sa kabuuang 107 na pinakamagagaling na manlalaro na sumali sa torneo, kagaya ng mga Hall of Famers na sina Danny Deliverto, ang American Pride na si Bobby Hunter, ang tactical expert na si Mike Goliasi at ang sikat na si Earl the Pearl Strickland na kapapanalo pa lang ng Player of the Year sa nakarang taon. Lahat sila napanganga sa kakaibang galing na ipinamalas ni Efren. Paano ba naman? Wala ni isa sa kanilang may idea kung saan ba nanggaling ang payat at bungal na Pinoy na ito. Pero habang tumatagal ang torneo, isang malinaw. Walang sagot ang mga Amerikanong kampiyon sa bawat tira ni Efren. May mga match pa nga na halos wala nang naging laban matapos niyang tambakan ang kanyang mga kalaban sa score na 10-1. Dahil sa sunod-sunod na panalo ni Efren, nagsimula ang mga bulong-bulungan at magtanong ang mga Amerikanong naroon. Sino ba talaga ang taong ito? Samantala, ang mga Pilipinong nasa crowd ay tahimik lang na nagngingitian dahil alam nila kung sino talaga ang misteryosong Pinoy na unti-unti nang nangingibabaw sa harap ng buong mundo. Sa final bracket, nakatapat ni Reyes si Wade Crane, isa rin sa mga sikat na American player na may gamit ding peking pangalan na Billy Johnson. Dito, nagharap ang dalawang maestro na parehong gumagamit ng alias para itago ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Hindi naging maganda ang simula para kay Efren dahil agad nakakuha ng 5-2 na bentahe si Crane. Subalit matapos iyon, unti-unting ipinakita ni Efren ang kanyang tunay na mahika. Sunod-sunod niyang pinakawala ng mga pambihirang jump shot at bank shot na tila imposibleng maipasok. Dahil dito, dahan-dahan niyang nabawi ang kalamangan at tuluyang nabaliktad ang laban. Habang isa-isang pumapasok ang kanyang mga tira, hindi makapaniwala ang mga komentator at manonood.
Sa huli, isang obra maestra ang kanyang ipinakita at tuluyang sinelyuan ng panalo sa laban na iyon. Dahil sa format ng torneo, muling nagkatapat ang dalawa sa mismong championship match. Pero sa pagkakataong ito, hawak na ni Efren ang momentum ng buong serye. 6 na sunod-sunod na rack ang mabilis niyang nakuha, dahilan para mapanganga ang lahat ng mga manonood. Kasabay ng hiyawan ng mga Pilipinong manonood na sumisigaw ng "Where's the beef?" Isang sikat na slogan noong dekada 80 na tila pang-asar sa mga Amerikanong kalaban. Suwabing ipinasok ni Efren ang huling 9 ball at tuluyang sinelyuhan ang kanyang kampyonato. When did Efren start up? I think it's 85. 85. Yeah. And Efren came over as Cesar Morales. Cesar Morales, yes. Yeah. Well, But he came over and he was playing in the tournament. And I don't know, was it that tournament where they figured out who he was? I think it was that tournament. They figured out that his name was Efren, but it was like halfway through the tournament. Do you know? I have no idea the story. All Rolando told me that because the American, they know Efren Reyes, but they never see his face. Yeah. That's why when Efren go to America, he changed his name. Cesar Morales. Ngunit matapos ang kampyonato, isang pagkakamali ang naging dahilan upang mabunyag ang tunay na pagkakakilanlan ni Efren. Nang dagsain siya ng mga fans para humingi ng autograph, doon na siya nagkaroon ng maliit na pagkakamali. Sa halip na gamitin ang pangalang Cesar Morales, ang nakasanayan niyang pirma bilang Efren Reyes ang kanyang naisulat. Doon lang napagtanto ng mga nakasaksi na ang misteryosong manlalarong kanilang hinahangaan ay si Efren Reyes, ang taong makikilala ng buong mundo bilang The Magician. Bukod sa tropeyo at $10,000 na cash prize, mas malaking halaga pa ang kanyang kinita mula sa mga napanalunang side action o pustahan sa labas ng torneo. At kahit hindi pa siya pamilyar noon sa ilang mga rules ng 9 ball sa Amerika, nanaig pa rin ang kanyang likas na talento at kakaibang diskarte. Ang tagumpay na iyon ni Efren sa ilalim ng pangalang Cesar Morales ay gumawa ng ingay sa mundo ng bilyar. Sa loob ng maraming taon, ng mga American players ang nagahari sa mundo ng bilyar at tila silang may hawak ng trono. Ngunit binago ito ni Efren. Pinatunayan itong kayang makipagsabayan ng mga Pilipino at higit pa roon, kaya nilang talunin ang pinakamahuhusay na manlalaro ng Amerika. Dito na nga nag-umpisa ang tinaguriang Filipino Invasion. Bagamat nariyan na at kinatatakutan noon pa ang mga veteranong manlalaro tulad ni Jose Farica. Ang naging panalo ni Efren gamit ang alias na Cesar Morales ang naging babala sa buong mundo na hindi nila pwedeng baliwalain ang mga Pinoy. Kasama pa ang mga alamat tulad ni Francisco Django Bustamante. Binuo nila ang puwersang humakot ng mga kampyonato sa iba't ibang tournaments at unti-unting nagpabagsak sa dominasyon ng mga Amerikano. Ang pangalan ko, Cesar Morales. Tapos na ilaro ko doon, nagpunta ako ng Chicago, Illinois. Saka sa Moline, Illinois. Ang pangalan ko, Efren Reyes. Ngayon, nakaraan mga ibang araw, nagkataon, nagkita sila sa ibang lugar. Nagtanong nga, sinong pinakamagaling sa buong mundo? Sabi nung Mexicano, I think Cesar Morales. Sabi nung nagtanong, no. I think Efren Reyes. What? I don't believe you. I saw in my eyes Cesar Morales is the best. No, I don't believe you. I saw in my eyes too that Efren Reyes is the best. Nag-away sila. Sabi nila, nag-away na. Nag-away na. Tayo na. I don't believe you. I don't believe you. Dumating yung mga babae. Pangalan niya si Debbie Wilson. Huwag na kayong mag-away. Pakikita ko sa inyo kung sino yung pinakamagaling ng mundo. Nandito sa video, pakikita ko. Ayan na. Binuksan. Ayan. Sabi naman, that's it! Cesar Morales! Sabi naman, no. That's it!
Ang kwento ni Efren bilang Cesar Morales ay mananatiling isa sa mga pinakatanyag at hindi malilimutang yugto sa kasaysayan ng billiards dahil sa kanyang pambihirang estilo, pagiging swabe sa lamesa at matalinong diskarte na isulat ang isa sa pinakamatinding kwento sa mundo ng sports. At dahil din sa makasaysayang panalo na iyon, mas lalo pang tumatak ang kanyang pangalan sa buong mundo bilang ang nag-iisang The Magician. Sa kasalukuyan ni tinuturing si Efren Bata Reyes bilang ang greatest billiards player of all time. At ang naging karanasan niya sa paggamit ng pangalang Cesar Morales ang magsisilbing patunay na pagdating sa buhay at sa bilyaran, ang talino at diskarte ng Pilipino ay kayang makipagsabayan sa pinakamahuhusay. Ngunit simula pa lang iyon ang kanyang mahabang paglalakbay. Sa kabuuan ng kanyang makasaysayang karera, tinatayang nakapag-uwi si Efren ng humigit kumulang 100 international titles. Siya rin ang kauna-unahang player sa mundo na naging world champion sa dalawang magkaibang billiards category, ang 9-ball at 1 packet. At itong 2025 lang, tila tuluyan ang natuldukan ng matagal na debate. Sa isang artikulo ng MSN USA, kinilala si Efren Bata Reyes bilang ang undisputed greatest pool player of all time. Marami mang kampyon at alamat sa mundo ng bilyar, walang iba kundi ang The Magician na si Efren Bata Reyes. Bata Reyes is more than a champion.